walang iisang paraan ng pagiging totoo. Ang kasarian, pagkakakilanlan at paraan ng pagmamahal ay hindi lamang nakaayon sa dalawang hulmahan. Sa araw bago ang Southeast Asia's largest pride event na Love Laban Festival 2026, pag-usapan natin ngayong umaga ang mga identity na kapaloob sa LGBTQIA+ communities. Let's G for another gender-related talk ngayong Pride Month dito lang sa G-Terms. Mga ka-RSP, ano nga ba ang ibig sabihin ng term na LGBTQIA+? Ang mga letrang LGBTQIA at sign na plus ay abbreviation o pinaikling tawag sa mga salitang lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual at ang plus na kumakatawan sa iba pang identity. Noong una, tinatawag lamang itong LGBT. Pero nang lumalawak ang pag-unawa sa gender and sexuality, nadagdag ang mga letra para mas maging inclusive. Ngayon, isa-isay natin ang mga ito. Unahin na natin ang L for lesbian. Madalas tawaging tomboy, tibo, shibuli o yung mga biologically babaeng nagmamahal o naakit sa kapwa babae. May iba't ibang uri ng lesbian. Narito ang dalawa. We have femme lesbian, uri ng lesbian na mahilig sa feminine style, make-up at dresses, pero ang puso ay para sa kapwa babae. Isa naman, butch lesbian, mas masculine ang kilos sa pananamit, madalas protective at confident. Next, G for gay o bakla, binabae ang mga lalaking nagmamahal o naakit sa kapwa lalaki. Under this identity ang twink, karaniwang young at slim bear. Mas matipuno, may balbas o body hair at may warm, protective vibe. Isa, jock, sporty, athletic, confident at madalas outgoing. Meron ding discreet at closeted gay. Hindi mabukas sa publiko. Pinipili maging private sa kanyang identity. Next, let's have B for bisexual o bi na pinaikling tawag. Mga taong naakit sa parehong babae at lalaki. Ilan sa mga uri ng bisexual, yung homo-romantic bisexual. Ito yung romantically attracted sa kapwa gender pero maaring sexually attracted sa parehong gender. Meron din namang hetero-romantic bisexual. Romantically attracted sa opposite gender pero sexually attracted sa parehong gender. Meron din pan-romantic bisexual. Naakit sa tao batay sa personality, hindi lamang sa gender. Let's go with letter T para sa transgender. Mga taong ang gender identity ay hindi tugma sa kanilang kasarian ng ipanganak. Mga uri ng transgender, we have trans woman, trans man, non-binary at gender queer. At gender fluid. Ang gender identity ay maaaring magbago depende sa panahon, emosyon o sitwasyon. Let's have Q for queer. Mga taong hindi sumusunod sa tradisyonal na gender norms o patuloy pang hinahanap ang kanilang identidad. We also have I for intersex, isang umbrella term na tumutukoy sa mga natural na pagkakaiba sa sex characteristics gaya ng chromosomes, gonads or reproductive organs at hormones na hindi angkop sa katawan ng lalaki o babae. Mahalagang tandaan na ang pagiging intersex ay isang biological condition. Hindi ito pareho sa gender identity o kung paano nakikilala ng isang tao ang kanyang sarili bilang lalaki, babae o iba pa. Next, let's go for A for asexual. Mga taong hindi nakararanas ng sexual attraction sa iba, anuman ang kasarian. Maaring ang isang asexual person ay romantically attracted. Halimbawa, gustong magmahal o magkaroon ng karelasyon pero hindi interesado sa sexual activity at normal yon. At ang plus sign na kumakatawan sa iba pang identity na patuloy pang nadidiskubre at kinikilala. Ngayong Pride Month o sa kahit ano pa mang araw, mahalagang maintindihan ng LGBTQIA+ ay hindi lang tungkol sa mga letra at kahulugan nito, kundi ito ay tungkol sa paggalang sa pagkakaiba, karapatan at pagkatao ng bawat isa. Ito ay isa ring paalala ng pagiging totoo ay may maraming anyo at lahat ng anyong ito ay may puwang sa lipunan. Well, that wraps up our discussion for this morning. Abangan na iba pang gender-related topics and terminologies na pag-uusapan natin dito sa G-Terms.